Nakakapagod. Ito nga pala, Hazel. Ang dami mo ng activity na kulang ah. Ano nangyari? Bakit may problema ba? Nagpasensya na sir. Naging busy po kasi ako this week. Kaya hindi ko po nagawa lahat. Hazel, lagi mo nalang sinasabi na may mga problema ka. Kailangan mo yun. Hindi ka makakapasa pag hindi mo na kumpleto yun. Huwag kayo mag-alala sir. Ginagawa ko naman na po Inuumpisahan ko na din. Ilang beses mo na sinabi yan. Paulit-ulit na lang tayo. Hindi ka makakapasa niyan. Opo sir, huwag kayo mag-alala. Gagawin ko na po. Sabi ko kasi sa'yo, magpasa ka eh. Sorry. Ay, parang anak ko yun ah. Anak? Ano po Vena? Oh, Hazel. Nanay mo? Hindi po. Hindi ko po siya mama. Nasa ibang bansa po yung mama ko. Siya, sino po ba kayo? Hindi ko po kayo kilala. Anak, ako ang nanay mo. Teka, wag pa po kayo magpatawa. Tsaka, di ko po siya mami. Anak, ba't mo naman ako kinakahiya? Pwede ba? Tumigil nga po kayo dyan. Nasa ibang bansa po yung nanay ko. Hazel, paliwanag mo sa akin to. Sabi mo sa akin, nasa ibang bansa ang mama mo. Sino siya? Hindi ko po talaga siya kilala. Umalis na kaya tayo. Anak. Pasensya na po kayo. Hindi ko po alam na kayo po ang kanyang ina. Ako po ang nanay niya, sir. Pasensya ka na. Walang nasabi sa akin si Hazel na ikaw ang ina niya. Ang banggit niya kasi sa akin, nasa ibang bansa daw ang kanyang ina. Naku, sir. Ako po ang nanay ni Hazel. Ako po ang ina niya. Alam niyo ba na marami na siyang subject na hindi na ipapasa sa akin? Naku, Marami na siyang kulang. ganun po ba? Pwede siyang mabagsak this year kung hindi niya makukumpleto lahat ng kanyang mga subject. Naku, pasensya na po kayo sa batang yun. Medyo may pasaway po kasi ugali eh. Pero, huwag po kayong mag-alala at paananahanan ko po siya. Nauunawaan kita. Ang hindi ko lang mawari, bakit kailangan gawin ni Hazel sa'yo yun bilang ina? Hindi ko po alam, sir. Ako nga rin po nagulat sa ginawa niya eh. Masakit po yun bilang ina. Hindi ko po inaasahan na yun po ang naisasabi po niya ako. Alam ko naman, nakikita ko naman sa'yo na mabuti kang ina. At sana, kausapin mo mabuti si Hazel, bakit niya nagawa yun? Opo, sir. Pasensya na rin po kayo. Ako na po ang humihingi ng tawad siya naging asal niya kanina. Pasensya na po. Sige, at ako ilalakad na. Sana makausap mo siya ng maayos para maipasa niya yung mga project at maipasa niya sa akin. Kasi wala siyang sinasabi sa akin na nandito pala ang kanyang ina. Opo, sir. Salamat po sa pasensya Sige. ninyo. Pasensya Salamat ka na po. rin. Okay. Opo. Nay, ano na naman yung ginawa niyo? Ilang beses ko ba sasabihin sa inyo na huwag kayong pumunta sa school? Na huwag kayong magpakita sa mga classmate ko? At mas lalong huwag mo akong tatawaging anak? Intindihan mo? Wala na! Sira na ako sa mga kaibigan ko. Sa teachers ko. Ano na lang sasabihin nila sa akin? Na ganyan yung nanay ko? Ganyan yung trabaho ng nanay ko? Bakit kasi hindi mo naiwan yung trabaho na yan? Ayaw mo na lang maghanap ng ibang trabaho? Sawan-sawa na ako sa gantong estado ng buhay natin. Alam mo, naiinggit nga ako sa mga classmate ko eh. Kasi ang ganda ng buhay nila. Nabibili nila lahat ng gusto nila. Nakakakain sila ng masarap. Pagdating sa'yo, 20 pesos, hirap na hirap kang ibigay sa akin. Ngayon naman, hanggang dito na lang ba tayo? Habang buhay na lang ba akong... Ano, Nay?
Ganito na lang tayo? Ganyan ka naman sa akin, anak. Bakit kailangan mo naman ako ipahiya sa mga kasama mo? Napakasakit. Napakasakit na. Simpleng buhay lang ang kaya kong maimigay sa'yo. Pero hindi mo man natatandaan, anak. Simula nung bata ka pa. Ako na nga mag-isang nagtaguyod sa'yo. Ang mamuhay sa'yo. Oo. May kapansanan ako. May bingot ako. Ang mundo. Walang ginawa kundi laitin ako. Ang itsura ko. Na kahit sana sa'yo, bilang anak ko, makatanggap mo lang ako kahit kunting pagmamahal. Sana sa'yo, bilang anak ko, makatanggap mo lang ako kahit kunting pagmamahal. Pero wala. Wala. Simula nung maliit ka pa, ako lang ang mag-isang nagtaguyod sa'yo. Ang bumuhay sa'yo. Wala akong naging karamay. Lahat, inis ko, lahat ng klaseng trabaho, pinasok ko para lang may taguyod ka, anak. Tandaan mo, lahat ng mga sinasabi ko sa iyo ngayon, manang araw, magiging magulang ka rin. Kahit hindi mo na ako ituring bilang magulang mo. Basta mo lang ako bilang tao. Bakit, anak? Kahit kailan ba? Kahit ngayon. Hindi pa rin ba ako pwedeng maging masaya? O Hazel, nasaan na yung mga kulang na project mo? Yan na nga, sir. Pasensya na talaga. Pero huwag kayo mag-alala, sir. Nagawa ko naman na yung iba. Hindi ko pa nga lang pinapapasa. Dapat this week, kumpleto ka na. Alam mo naman na malapit na ang graduation mo. Opo, sir. Nakakaasa po kayo. Oh, yun pala yung nanay mo. Ang layo Hindi mo lang kayo magkamukha. Sure. Hindi siya nahiyang sabihin na nanay siya. Ika lang, miss. Bakit ganyan naman yung asal mo sa nanay ni Hazel? Kahit ganyan lang yung trabaho niya, marangal naman ang kanyang trabaho. Kaya hindi natin dapat ilalahit mo kung ano man ang estado niya sa pinalalagay niya. Sir, pasensya na kayo. Sorry po. Opo. Nanay ko siya. Totoong nanay ko. At hindi ko na po siya ikakahiya kahit na kanino. Pasensya na po kayo. Hindi ko naman po kasi alam Tama yan, Eunice. Dahil hindi namin kayo tinuturuan ng bastos sa ating paaralan. O sige, Hazel. Mrs. Grace. Eunice.
Dito na ako at marami pa akong aasikasuhin sa school. Mag-iingat kayo sa pag-uwi nyo. Salamat po. Ma, pasensya na po kayo sa inasal po ng kaibigan ko kanina ha. Tsaka, pasensya na din po pala sa naging asal ko po sa inyo. Alam niyo po, lahat ng yun, pinagsisisihan ko na. Ma, nararapat po kayong ipagmalaki. Hindi niyo po deserve na maliitin, lalo ng ibang tao. Hayaan niyo, ma. Babawi po ako sa inyo. Palagi ko po kayong pagmamalaki. Mahal na mahal ko po kayo. Ano siya? Hindi po kayo umiyak. May ipon po ako dito. Yung pambaon niyo po sa akin palagi. Kakain po tayo sa labas. Treat ko po kayo. Tara na po. Sige, anak. Ako na.